4 p.m. At ang ating pong Yes. sponsors muna. Education Network Philippines, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Sicho Channel. And since 2020 po, nagsimula ang Senior City Kwentuhan, kami pa rin po ang pinagtsatsaga ang co-host at nagtsatsaga ang co-host, si Ed De La Torre at ang aking housemate. Si Tita Girly. Okay, let's go to our topic po. Yes. Interesting po itong topic na ito. Si Girly nagsimula nito eh. Sumunod, nag-follow up, nag-follow ng isang Reddit thread. Nagdi-discuss sa social media, rami-rami dinidiscuss. And sabi niya sa susunod na episode natin, gawa tayo ng episode tungkol sa social media. Sabi, sino ang ating imbitahin? Ay, mabuti na lang. Kilala ko yung ating iimbitahin. Sabi ko, tinext ko agad siya, pwede ka ba? Pwede bang available ka Sabado 3 to 4? Sabi niya, pwede naman sir. O sige, kaya we welcome po. Maraming salamat ang ating guest sa hapong ito. Yung nickname na lang babanggitin ko. May kwento kasi ang pangalan niya ng haba-haba. Si Andy Javier, no? Na siyang special guest natin ngayong hapon na pag-uusapan, siyang nagbigay ho ng anong tawag nun? Ng suggestion ng topic na ipa-plus ko po ito na parang how to talk the walk in social media. Dinagdag ko yung some tips for seniors kasi hindi naman seniors na nakikinig sa atin pero lalo na kami dalawa ni Girly, seniors na seniors. And before that, binanggit ho niyang how to talk the walk. Sinabi niya, doing good. Tinanong ni Girly kasi, ano ba yung talk the walk? Walk muna, do good. And then, but you have to tell it well. And not only tell it well, paano sa social media? So tatlo, anong gagawin mo, paano papaliwanag, papaabot, and through social media. Yan ho ang first and last slide namin. Pagkatapos lahat ng slides, so si Andy na magpipresent, no? Kaya I will stop share para siya magsimulang mag-share. Paliwanag ko lang ho, magkwekwento naman siya, konting background niya and all that. Nakilala ko si Andy matagal-tagal na rin, pero may iba pang dinevelop siya, mamaya papaliwanag niya yung sa project. Ano ba yan? Silay nga ba yan? Oo. At sabi ko sa kanya, Andy, paliwanag mo lang ng konti, background mo, paano ka na-involved sa social media, ganun. Pagkatapos focus tayo dahil we have been both involved in development work, not just sa PRRM, kundi ibang bagay. Paano ba magagamit ang social media for advocacy? But then, pangatlo, magbigay ka naman ng ilang tips sa mga seniors tulad namin. And so, salamat sa kanya na pinaghandaan ho siya ng iba't ibang slides, magpapaliwanag siya. Tapos kami ni Girly ay nagtatanong. Pasingit-singit paminsan din magtatanong. No? So, welcome sa ating special guest, Andy. Iyon na ang session na ito. Singit-singit lang kami. Okay. Opo, thank you sir. Good afternoon po everyone. Thank you sir sa pag-invite po. It's a privilege to be here po. So, i-share ko lang sir yung slide ko and then mag-off lang po ako ng camera while showing the slides kasi medyo po yung internet natin. Oo nga, umuulan raw dyan eh. Opo, umuulan po. Malakas po ang ulan dito sa amin ngayon sa Laguna. So, Okay. i-share ko lang po Okay po, mag-off lang po ako ng camera ko. Okay, ayan. How to talk the walk in social media. Okay, ito po yung topic po natin, how to talk the walk in social media and then some tips po for seniors. Pero before po ako mag-start, ito po, bago po tayo mag-start, so ito po, may reminder lang po ako na bago mag-real talk, so dapat may real walk po tayo. So tama po ba? Tinanong ni Girly, ano ibig sabihin nun? Opo, kung nag-agree po tayo, pahit na lang po ng like button natin. And then, so Okay. ito po actually yung mantra. Ito rin po yung personal mantra ko habang in doing social media work po. So, dapat kung ano po yung ginagawa natin sa real world, yun din po dapat yung ginagawa natin sa virtual world. So, syempre, dapat may integrity po tayo pagdating natin sa online work po natin.
So before po I talk about how to talk the walk in social media, allow me to briefly walk you through po my work experience and how I got into social media work po for different development organizations. So ito po yung first job ko po, yung sa International Association of Business Communicators. So nag-work po ako as project assistant and ito po yung organization na nag-organize ng Gold Quill Awards. So for PR practitioners, public relations practitioners. And ang naging training ko po dito is on-site event management. So, yan po yung first job ko. And then, after po na nag-work po ako sa League of Corporate Foundations, LCF. So, maaga po ako na-expose actually sa development work. So, I work with, this is a membership organization po of different corporate foundations. So, they organize the annual CSR Expo na nagsho-showcase and nagpo-promote po ng iba-ibang CSR initiatives or yung corporate social responsibility practices po nila in different industries. And ang nagiging biggest challenge po talaga nila noon pa is how to do good and tell it well. Kaya yun din po, sir, yung unang sinuggest ko na title. Kasi ito po yung isa sa mga biggest challenges po talaga ng development organizations like corporate foundations. So yung talking the walk po talaga yung isang major challenges po nila. And kagaya po nung sa IABC, on-site event management din po yung naging training ko dito kasi they hold the annual CSR Expo. So, yun po. And then, after that, I worked with PRRM na po. First, as a corporate affairs and HR associate. So, mas yung parang, kumbaga, good housekeeping po yung naging, yung naging training ko po dyan. And then, yung naging corporate affairs and communications officer din po ako. And then, now po, yung as social media officer. So, during those times po, those years na I was with PRRM and until now, so, dun ko po na-develop actually yung skills ko in video editing and graphic design and layout and also in website management and social media content creation. So, especially nung nag-communications officer na rin po ako. And then after that po, during the pandemic, nag-work po ako with the DFA, Department of Finance, yung PHEITI po, yung Philippine Extractive Industries Transparency Initiative. Nag-work po ako dito as a digital platform specialist for their annual Extractives Transparency Week. So, and yung national conference po nila and also the events building up to the main event po. So, from on-site event management, nag-switch po ako to online event management. Kasi nung time na nag-pandemic po, they had to migrate po lahat ng events nila online. So, yun po. And then after that, work din po ako with the Ateneo School of Government as technical assistant for one of their online trainings po. And I assisted in managing their learning management system or yung LMS po nila. And then also, pasulpot-sulpot po during those years na nag-work ako, nag-freelance din po ako sa Upwork. This is an online platform for freelancers. So, nag-work po ako as freelance SEO article. Yung SEO po, it stands for Search Engine Optimization. So, ito po yung ino-optimize po natin yung articles na pinopost natin sa websites natin using keywords and phrases para mag-rank po sila ng mataas dun sa search engines like Google. So, parang kumbaga pag nag-search po kayo ng certain keyword, lalabas po agad yung website ninyo dun sa dun sa list na ipoprovide ni Google. And then in 2015 po, me and my sisters who also do graphic design and layout and freehand illustration tsaka digital animation and also photo and video editing. We registered the Insight Peak Multimedia Services. But now po, we have yet to renew our registration po after the pandemic kasi hindi po kami nakapag-register during the pandemic. So, naging inactive po siya ngayon. And then,
nag-work na po ako with DFA and PRRM, so hindi na po namin masyado naasikaso. But ito po yung services na in-offer namin nung active pa yung ISP. So nag-offer kami ng virtual event management, graphic design and layout, video editing, slide presentations, and freehand illustration. So I also registered with PhilJeps po kasi ni-require po ng DFA PHEITI. So nag-register po ako as individual consultant. And then late last year po, we also started Project Silay. So yung Silay po, it stands for Stories, Ideas, Livelihood, and You. So it's an online platform po where people, communities, and organizations can share their stories and promote and showcase inspiring and innovative ideas, livelihood, and advocacy. Nag-start po kami sa Facebook lang po nung una, but di po muna namin siya inactivate now kasi we're also working on designing and populating the website po. So isasabay na lang po namin. And then I also took some online certificate courses sa Google Digital Garage po. So I took the Fundamentals of Digital Marketing course, and then with HubSpot Academy, dalawang courses po. Yung isa yung SEO, Search Engine Optimization course, and then yung Social Media Marketing course. So Lahat So yan yun- ay ano lang, online courses, ganun. yes po, yes sir. Free online courses. So para sa mga interested po mag-take, marami po silang iba-ibang klaseng digital courses po na ino-offer. Sorry, online courses on digital marketing. Mahal ba yan? Free ito sir, free po yung tinake ko free? na course. Pero sobrang ano siya sir, ang ganda ng courses nila, pati yung modules, yung materials, and they provide different references. So comprehensive and in-depth na po yung training nila. Galing Okay. They have both free and paid courses. Both free and paid. And then, so ito na sir, mag-proceed na po ba ako dun sa main po, or baka may Sige na. questions or O announcements? sige, maganda naman, at least maganda yung last tip na maliban sa ating ngayon, sa ating kwentuhan, may Opo. magandang binigay kang tips. O yung mga iba na gustong sabi nga natin, ang framework natin, lifelong learning Never too late to learn. O yan Yes, pala, sir. merong libre, meron ring mas advanced siguro, bayad ka. Pero sabi nga ni Andy, mukhang these 3 courses, she found them very useful. Yes, sir. Opo. Tuloy talaga. At And may you can take kaya them, malalaman mo kung natutunan mo talaga. Okay. opo, you can take them anytime, any day po. And may exam po sa dulo. So, yun po. After, once ma-pass nyo po yung exam, they will issue the certificate course. Sorry, the certificate. Okay. Kuha ka ba, girly? Hindi na. Ayaw. Maganda yung maganda yung Ikaw. huli lalo na yung social media marketing course. Opo. Can understand yung search engine optimization, paano mo rate. Pero yung mas overall marketing, paano mo mag-reach out, telling your story. Yes, sir. Opo. Okay. Kung ikaw ay papipiliin between the HubSpot Academy Social Media Marketing course and the Google Digital Garage Fundamentals of Digital Marketing course, Opo. they're both good, pero if you had to choose one muna, alin ang uunahin mo? Kung ako sir, po, yung sa HubSpot na social media marketing. Kasi Marketing course. yung sa Google po, mas nag-delve din sila dun sa paid form po ng digital marketing. Yung paid So, agad, mamomonetize. Yes sir, opo. Yung kailangan nyo pong mag-boost ng ads, ganyan. And yung HubSpot po, medyo mas nag-delve sila dun sa organic lang po, na growth nung Paano mag-grow. Okay, Opo. thank you for that. Mga listeners po, kung may time at interest po, HubSpot Academy Social Media Marketing course. Yes po. So this kwentuhan is not paid by that. Endorsement ng isang kumuha ng 3 kurso. Opo, Sige. highly recommended po itong courses na to. Thank you for that, Andy. Sige, let's go now to siya ho ang coin nung topic na yan. Dinagdag ko na lang ng medyo tips for seniors, pero sabi nga niya, fundamentals muna, sa bandang huli lang yung ilang technical. So, dire-diretso lang pong magpapaliwanag si Andy, tapos pasingit-singit kaming dalawa ni Girly.
kung may tanong kami, at yung iba sa inyong nakikinig through the various Facebook live stream, kung mayroon kayong query na i-text ninyo, ipipick up namin at i-address namin kay Andy. Okay, Andy? Thank you, sir. Opo. So, yun po yung naging walk ko po so far. So, ngayon po, mag-move na po ako dun sa talk ko po, dun sa presentation. So, yung topic nga po, like na-mention ni Sir Ed, how to talk the walk in social media. And gaya po ng nabanggit ko po kanina, so, bago po ako mag-move dun sa key points, so, reminder po ulit, kailangan po yung sinasabi natin online, ay yung ginagawa natin sa virtual world ay ginagawa po talaga natin sa real world. So, kailangan bago mag-real talk, dapat may real walk. Okay po. So, first key point, I'll be giving 4 key points po and some additional tips dun sa dulo. So, for our first key point, treat your social media account or your SMA as a real person, as a totoong tao po. Giving real talk about your real walk. So, ano pong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin po, kailangan i-treat po natin yung SMA natin as a reflection and extension or representation or a virtual version po of our organization, of ourselves po. So, kasi kahit naman po virtual yung interaction, so people would still want to feel na they're actually talking to a person and not a robot or a computer, di ba po? Opo. So, kailangan po ma-feel pa rin nila na talagang totoong tao yung kausap nila when they go to our page or when they engage with our content. Kaya siguro related to that, paano yung ibang gumagawa ng False. ibang avatar, ibang Opo, mukha, yung may mga pangalan avatar. and all that? Opo. Actually hindi ko po siya nire-recommend kasi yun nga Oo. po, medyo prone po actually yung mga gano'n po, hindi ko naman po diyan na-generalize pero usually yung mga tinatawag nating keyboard warriors kaya medyo malakas din sila or malakas yung loob nila mang-bash ng, Dahil 'di tunay ba na po? Kasi pangalan. naka-hide sila behind an avatar. Mhm. So, yun po. Okay. And then, so as a real person, kailangan yung social media account natin, meron nitong 3 bagay na 'to. So first is yung, and kailangan yung 3 bagay na 'to clear and rock solid. So first is yung identity, personality, and character. So parang totoong tao din po. May identity, may personality, at saka may character. So unahin po natin yung identity. Identity. So ano po ba yung identity? Ano po ba ibig sabihin ng identity? Ito po yung pagkakakilanlan sa atin po, 'di ba po? Yung what makes a person's identity. So una, kailangan may mukha at saka may pangalan po. So kung isang business page or page po ng organization, kailangan may logo, at least yun po, logo and yung pangalan po ng organization natin. Kasi 'di ba po yung totoong tao, meron din namang mukha at saka pangalan. So So, kailangan yung extension natin sa virtual world or sa online world, may mukha at saka may pangalan din po. And then yung next is the role that we take on, the role or roles that we take on. Later, I'll talk about this Ayun. more po. I-run ko lang po. And then, of course, dapat may language. Parang totoong tao din po, may language tayo na ini-speak. And then, may voice po tayo. So ito po yung mga pagkakakilanlan natin, kumbaga pag nakita po natin yung mukha ng isang tao or narinig natin siyang magsalita, kilala po natin agad na siya yung tao na yun. So ganun din po kung isang organization. So punta po tayo sa face and name as part of your identity. So virtually po, this will be your logo po. This would be your logo kung isang organization. And kung meron po kayong tagline or battle cry or slogan, so kasama po yun dun sa face and name natin as part of our identity. And Ikaw girly. Ano? Kung ikaw may tagline o battle cry or slogan. Inhawa. Parang kumbaga po, ayun po, halimbawa sa PRRM po, yung Building Sustainable Communities. So, Communities, yun ang ganun. tagline. Opo, and then so pag Tama. nakita ng mga tao yung logo na yon or narinig nila or nakita yung tagline na yon, they would instantly know or ma-identify nila agad na yung content na nakita nila is from that organization. Mhm. So importante po yung face and name.
And apart from your face and name po, yung roles na tinitake on natin is also part of our identity. So, parang yung totoong tao po, isa ka bang estudyante or doktor ka ba or tatay or nanay ka ba, 'di ba? Yung organization po natin. So, are you an authority or an authority figure or leader po sa isang certain issue? Friend or ally ka ba ng isang particular na sector? Like, kung farmers, ganyan, or fisher folks. Or advocate ka ba ng isang certain initiative? So, yun po yung iba-ibang roles na Oo, tine-take on. pero parang ano yun, no? Hindi naman necessarying one of the three. Ay, Pwede hindi naman po, po. may Pwedeng marami angle po. where you're the authority, tapos Yes advocate po. ka rin nun, or friend ka pa ng Opo. Parang sa totoong tao din po tayo. So, pwedeng nanay ka pero nagtuturo ka rin, ganyan. Or kapatid ka rin, parang ganun po. So, the different roles po that we take on. Balik tayo kay Girlie. O Yes po. ano ka doon? Authority figure ka ba o leader? To some extent, di ba? Sa kababaihan. Hindi lang. Sa mga Hindi, kung advocate ka, anong ma-associate? Advocate of what? sa feminism. Okay, women's Ayun issue. po. So, it's O a tayo role. dati, pareho sa grassroots education. Gusto natin Sige, interest. Educator. Maganda. Lifelong Oo nga, dito gusto natin na senior. advocate tayo ng lifelong learning. Kahit hindi tayo nagke-claim na authority figure na agad tayo, Yes. leader. Sige. Opo. Okay, tuloy. Thank you po. Thank you po. So, apart from yung face and name natin, apart from the roles that we take on, yung language po natin is also part of our identity. So, ano po yung language na ini-speak natin? So, do you speak the language of farmers, of fisher folks, of women, children, IPs, ganyan. So, ito po yung, ano po yung mga sectors na we operate in or sinaserve natin. So, yun po yung language. Parang kumbaga kung maglalabas ka ng isang content sa social media, so anong lengguwahe yung sinasalita mo or kaninong perspective. Although yung perspective po, mag-move na po ako, Oo. is more of the voice po. So, syempre may kanya-kanya po tayong mga boses po, di ba? So, virtually, yung voice po, it would be the perspective from which you speak your language. So, sorry po. So, in what voice do you speak your language? Like, from what perspective or kaninong perspective po kayo nanggagaling dun sa sinasabi niyo po? Halimbawa po, do you speak yung language po ng farmers from the perspective of another farmer? Or do you speak the language of a farmer from the perspective of the business sector? So, iba po yun. Magkaiba po yung lalabas na content po pag ganun. Or do you speak it from the perspective of the government or the academy? So, yun po Binubulong ni yung Girlie sa akin sabi niya parang hindi lang ikaw, kami, lalo na here in Senior City Kwentuhan. Bagamat maraming sinimulan ito, senior. Pero ngayon gusto naming mas principally ang voice ay as educators, but not necessarily academic lang, popular education, Mm. So kaya nga hindi necessarily sectoral, may roles din na, or we said na reverse naman, lifelong learner. Kaya nga, for example, even this topic, we always say that's why we invite people like you na mas may experience compared sa amin. So we also want na they learn something, but in a way na tutulungan naming maging mas friendly, mas informal. Kasi kung minsan, pag may presentations yung iba, na agad masyadong systematic, masyadong logical framework kunyari. Opo. So, yun So, po. Depende din po sa role na identity, tinitake on natin. Opo. okay. Ay, mag-move na po ba ako, sir? Okay. 30 minutes. So, that's for identity po. So, review lang po. So, yung identity natin needs to have a face and a name, yung roles po that we take on, language that we speak, and in what voice or from what perspective po do we speak that language. First of all, I want to give a comment agad, favorable comment na takuha nating tip. Yung idea natin na there must be repetition. Kasi nag-present ka na, in-expect pa isa. Tapos,
You have to Uulitin, prepare. isasama uli. Ang identity ay apat. It's a name, roles that to take on, language, and voice. So it's also a tip on how to be more effective in communicating. Dapat uulitin. Lalo-lalo na kung walang slide, Kung visual walang support, slide ako. kailangan ulitin, Keywords. Opo, para ma-retain po. Mm-mm. Yes, sir. Thank you, sir, for that point. Okay. And then, so sabi po natin kanina, you need an identity for your social media account. Now we move to personality naman po. Personality. Personality. Parang totoong tao din po. May mga personalities po tayo. So, yan po yung how we express ourselves. So, sa real world po, yung personality natin na-express natin sa mga damit na sinusuot natin, sa music na pinapakinggan natin, sa mga librong binabasa po natin, or sa movies na pinapanood natin, mga hobbies po natin, ganyan. The things that we like to do. So, dyan po natin na-express yung personality natin. So, sa virtual world po, yung personality natin na-express natin through the kind of content we share. So, kagaya po ng sinasabi ni Sir Ed kanina. So, intellectual type of content po ba yung mostly sinishare natin, or authoritative ba, or friendly, funny, artistic? So, hindi naman po necessary na isang type of content lang po. Pero normally, may isang dominant na type po ng content na, ayun po, na nakikita dun sa mga post po natin. And then also another form of expression po of our personality is yung colors and images. And then yung mga font types po na ginagamit natin dun sa mga design templates natin. So, yun po. Kaya ang suggestion ko rin po sa mga organizations, come up po ng branding guidelines kung ano po yung mga colors na Tama. dapat consistent na ginagamit, ganyan. Opo. Para madali rin po ma-identify ng mga tumitingin na, pag nakita ko tong gantong set, parang yung sa senior citizen, sir, na invitations nyo po. So, pag nakikita ko siya, kung colorful po niya, ganyan, na-associate ko po agad siya dun sa page ninyo. So, ganun po. And then also, another form of expression is yung mga pages po na fina-follow natin. Yung mga pages na tinatag natin, or kagaya nung senior citizen, naka-live po tayo sa PRRM or sa INET, di ba po? So, nakikita din po doon kumbaga kung ano yung mga advocacies or yung mundong ginagalawan po ng isang virtual entity. So, okay po, sir. Mag-move na po ako sa next slide. Sige, maganda yan. Parang yung Character. kanino ka naka-associate rin, naka-identify. Tama. Yes, sir. And then, so na-cover na po natin yung identity and personality. So, we move po sa character. Yan. So, character, ano po yung nag-guide sa atin? What guides and drives you? So, ito po yung why behind our what. Opo. So, yung impetus, ano po yung impetus natin for doing certain things. Yan. So, ano po yung reason natin bakit ginagawa natin yung isang bagay. So, una po dyan yung purpose. So, ito po yung vision, mission, goals natin. So, every organization should have a vision, mission, and yung goals po. Dapat clear po yun. And kumbaga, stable. And then, yung second po, yung mga core values and beliefs po natin na pinapaniwalaan natin. So, yan po yung kumbaga yung nag-form ng character po natin. So, yun po yung key point number 1. Balikan na po natin. Yung treat your social media account as a real person. So, giving real talk about your real walk. So, yan po yung key point number 1. We move to key point number 2. So, treat your message naman po as a boat anchored to a rock. So, imagine po natin merong boat na naka-anchor sa isang rock. Yung rock po na yun yung identity, personality, and character natin. Kagaya nung diniscuss natin kanina po. So, ano pong ibig sabihin ng a boat as a boat anchored to a rock? So, kung clear and rock solid po yung tatlo natin kanina, yung identity, personality, and character, magiging rock solid din po yung anchor point natin for our boat or for our message. Meaning, hindi po gumagalaw or hindi unstable or drifting yung anchor point natin. Hindi siya lumalayo dun sa vision natin, hindi siya lumalayo dun sa goals natin. So, yun po. So, yun po, importante po na rock solid po yung anchor point natin for our message. So, if you have a rock solid anchor point for your boat or for your message, ito po yung magiging results niya usually.
So magdo-draw po kayo ng people who can relate or resonate with your message. So mas madali po 'yun kasi mafi-feel nila na, "Oh, parang consistent 'tong organization na 'to, hindi masyadong magulo yung messaging," ganyan. And then nagko-cultivate po 'to ng loyalty among your existing followers, and also you're able to build a strong community or strong following around your causes. So yun po yung advantages ng having a rock solid or clear ano po, clear yung number one, yung identity natin, personality and character. Parang both po na naka-anchor ng matibay sa isang rock solid na ano, na foundation. Opo. Kasi nga po, if they see you as a stable entity with a solid identity, so kung nakikita po natin na steady yung boat or yung message, hindi po tayo mag-hesitate na sumakay po dun sa boat po, di ba? Kasi hindi siya magdi-drift eh. So, yun po. Parang ano, no? Parang nakita ko yung advice mo dyan, ano? Parang in contrast dun sa iba who see it na, basta paramihan. Opo, Appeal to, yung... kung anong gimmick, kung ano nag-a-appeal at Opo. any given moment. Pwede naman talagang kung habol mo paramihan, you could succeed. Pero afterwards, para sa ano, Opo. just for yourself or para, Yun po. tama. Yes, sir. Tama po. Kasi yung iba po, they go after viral, yung mag-viral sila eh. Oo. But if kung ang organization po, I would suggest they go for slow and steady growth. And i-mention ko rin po rin yun later. Okay. And yun po, so if your anchor, kung yung anchor point nyo naman ay unstable, yun nga po, kagaya nung nabanggit ko kanina, magdi-drift po yung direction nung ano nyo, nung boat nyo, nung message nyo, and you would confuse and eventually lose your audience. Kaya importante po na makuha natin ng tama yung point number 1, na clear and rock solid yung identity, personality, and character po natin. So, yun po. So, nakadalawang key points na po tayo. Again po, yung key point number 1, treat your social media account as a real person, giving real talk about your real walk. Key point number 2, treat your message as a boat, anchored to a rock. So, yung identity, personality, and character. And then, key point number 3 is treat your target audience naman as real people who want to talk to a real person doing real talk about their real walk. So, as a real person na may gustong sabihin, hindi naman po tayo basta-basta tumatayo sa gitna, di ba po, at nagsasalita ng walang kausap or hindi natin alam kung sino yung gusto nating kausapin. So, yung nagsasalita ka lang, tapos bahala na lang kung sino na lang makarelate or gustong makinig. So, the same way po, virtually, hindi rin po tayo basta-basta dapat nagpo-post ng wala kang target audience tapos bahala na lang kung sino makarelate. So pwede Tama. naman 'yun, but it won't be as effective po kung ano, kung na-identify natin kung sino yung target audience natin. So 'yun po, baka may questions pa sir or Maganda yun kasi mag-proceed nga po. ano social media, medium lang pero sabi mo nga basically, basic principles naman yan ng communication. Sino ba ang gusto mong maabot? Yes Hindi lang sir. ma-reach at maunawaan ka, kundi ma-appreciate ka pa at mag-respond, no? Opo, tama po. May tendency rin sa simula, nung bago pa, wow, possibilities ng internet, possibilities ng Facebook. Wow, marami mong mapapabot kahit sino na dyan. Parang sabi ko nga, parang sabog tanim yung nagsoso kaliwat kanan. Opo. Pero ang point mo is same principle na hindi mo naman marireach lahat, although theoretically it's access to everyone. Pero mas magaling may tinatarget kang mga tipo ng taong Yes gusto sir. mong Opo. maabot at gusto mong mag-respond, no? And ano naman po yung mga platforms po natin, they allow that yung targeting po. So, i-identify natin, especially kung paid ads, yung mga may paid ads po, ganyan. So, pwede nyo pong i-identify kung sinong demographic sector po yung gusto nating ma-reach, ganyan. Age or gender, ganyan po. So, as real people, expect to draw engagement then from real people na either mag-a-align or mag-a-agree sila dun sa values mo or dun sa ina-advocate mo. Pwede rin na mag-disagree sila with your values or what you advocate for. And then, meron ding mga undecided. So, i-expect natin na may mga ganyang engagement tayo na makukuha from different people. So,
And it's important po kasi para mapagplanuhan din po natin na kung sakaling meron pong naging issue na malaki na marami pong naging haters or bashers, ganyan. So mapaplano po natin kung paano po natin i-address yung ganung conflict, kung paano po natin makokontrol yung damage, kumbaga. Opo. So yun po. And then another important point in interacting with your audience is to be humble, sincere, and authentic with your messages. So, di ba, let's be honest po, wala naman na gustong makinig or makipag-usap sa mga taong nape-perceive nila as insincere or hindi authentic or they only talk about themselves, di ba po? So, ganun din po virtually. Kahit ako po personally, parang mas na-engage po ako dun sa mga pages, kunwari na hindi po masyadong about themselves lang yung sineshare nila. So, kasi nasa-sense din naman po ng mga tao po yun eh. Kumbaga yung character and personality nung organization through their pages. So, Gusto yun. lang magpasikat, ganun. Opo. So, yun po. And then, also, be patient po. So, aside from being humble, sincere, and authentic, let's be patient po. Kasi good things take time. So, kagaya po nung nabanggit ko po kanina, it's better to go for slow and steady growth instead of aiming to go viral. One time, big time, or one hit wonder. Although, magdedepende din rin po ito dun sa goals natin. Kasi kung ang habol pa natin ay financial gains, kasi pagka nag-viral agad, so mas malaki din yung gains kung content creator ka, ganun. But yun, better pa rin po to go for slow and steady growth. Wag po tayong magmadali. And also, let's celebrate small wins po para hindi tayo nafu-frustrate. Kasi yung mga content creators po, ganyan din po, nafu-frustrate sila pag hindi agad nakakakita ng mataas na na engagement from people. So, you have to be able to be patient din po and celebrate small wins po. So, yun po, nakatatlong key points na po tayo. Review lang po natin. So, treat your social media account as a real person, giving real talk about your real walk, and then treat your message as a boat anchored to a rock. And then treat your target audience as real people na gustong makipag-usap sa totoong tao po. Yan. So, last but not the least po, dun sa key points natin, treat your platform as a plate, parang plato po on which you serve your food to your audience. Di ba po ang tawag natin sa Facebook, yung Facebook feed natin, doon po natin nakikita yung mga iba-ibang content. So feed po siya for a reason na we consume po what we see on that feed po. So parang yun po, yung platform natin, i-treat natin siya as a plate kung saan nagsaserve po tayo ng food. So yun po. So when you serve your message, po. Yes, Sige, sir. sige, ikaw na muna. Apo. So when we serve our message on people's feed, so we have to give them time to taste the food, parang ganun, that we serve and to chew, yung manguya naman nila kahit paano and ma-digest din nila. So para dun, kasi that way manunourish sila kung substantially nourishing naman yung sinaserve natin na message or content through that platform. So let's not always expect na may immediate reactions or responses din palagi. Although naman po kasi pag sa Facebook nagla-like ka naman agad, ganyan. Pero iba yung nagsi-stay sa yung message na nakita mo dun sa So yun po. Baka may questions po or Hindi, yun nga ang dilemma kasi tama ka naman. You must be patient. It doesn't have to be instant. Pero kahit paano, kasi two-way ang communication. So, kahit sir. konti, gusto mong may some mabalik initial feedback. Alam mo, nag-look man lang, nag-view man lang, o nag-like man lang. Iba pa yung nag-comment or nagtanong or gano'n. Actually, May tension between some immediate feedback. And actually, sir, yung immediate feedback, yun din po kasi yung measurable sa indicators among different indicators. So, yun po. Kumbaga, yung hindi natin ma-measure kung may na-add bang value dun sa nagbasa, pero makikita lang natin from the likes, ganyan, from the comments. Saka may isa pang which I like very much. I don't know whether you read him. Is an author on marketing. Magaling siya. Imagine may daily vlog kahit to
sentences or sometimes long paragraph. I don't know if we've read him. Seth Godin, Sthgodin. Ang point Ah, niya, pag market, you get feedback. Ngayon, kung may isang nagsabing, I don't like that one, don't react, sabihin mo lang, I thank you, that means hindi pala ito para sa iyo. Kasi nga, ang mm, whole point niya, hindi naman, bihira naman yung pwede para sa lahat ang gusto mong sabihin. Kaya maliban sa nagbibigay ng nagustuhan o may tanong, kahit yung negative, lalo na kung hindi naman hostile, sinabi lang, di ko type yan. Pasalamatan mo na, at least alam mo nang tama po. hindi siya kasama doon sa, uh, para hindi niya type yung pagkain sineserve mo, no? Opo, opo. Pero at least, it's still a feedback, ano? Yes, And sir. Opo. Positive or negative feedback pa rin po and should be considered din po. Opo. Ayun, sir. Thank you po dun sa point niyo, sir. ito And then, maganda yung susunod. Oo. opo. So, parang pag kumakain din po tayo, so let's practice moderation. So, let's not post too frequently na nabubulunan na po yung nabubulunan na po yung audience natin. Tapos, wag naman din po sobrang seldom na nakakalimutan na po tayo na nag-e-exist po tayo ng dun sa platform na yun. So, ideally po, if you're a business page, you can post at most twice daily, then thrice a week. So, and among the weekdays po, Tuesday, Thursday, and Saturday po yung magandang mag-post or either Monday. Pero kasi sir, tinitingnan ko mas Tuesday, Thursday, and Saturday yung nakaka-engage din po Talaga? tayo. Ngayon po ay yung trend po. Tuesday, Hindi Thursday, ko lang po alam Saturday. kung anong factors yung nagpe-play in, bakit siya Mm. ganun. Opo. Tapos anong oras? Yun po either gabi, wag naman pong sobrang late, siguro mga around 7 to 10 ganyan. And then sa umaga po. And somewhere in between siguro po after lunchtime kasi sir, lunchtime marami nagche-check ng mga feeds nila. Ganyan. Opo. Kaya ako, nagpo-post ako halos daily, pero hindi naman messaging na dire-diretso. Parang pakwento-kwento lang. Opo, ganun. Okay lang naman siya sir. So yun po, let's practice yung Moderation. moderation. And then, to summarize po, ito po yung mga key points natin, yung 4 key points. So, first, treat your social media account as a real person. Second, treat your message as a boat anchored to a rock. Third, treat your audience as real people who want to talk to a real person. And then fourth, treat your platform as a plate on which you serve your food for your audience. So, yan po yung 4 key points. Ito po, some additional tips I included 7 tips po na medyo mas technical na po ito. Okay. So, opo. So, ito po yung choose an appropriate platform based on where your target audience is. Siyempre, kung nasan po yung target audience natin, pupuntahan po natin sila, di ba po? So, and also, kung saan din po kayo comfortable, anong form of communication. So, kung mas comfortable po kayo na expressing your message through words, mas recommended po yung Facebook, yung Threads, at saka yung X po, which is formerly Twitter. Kasi mas may room po sila for text po eh. Ano yung Threads? Hindi ko alam yun. Ano siya sir, parang Twitter po siya ng Facebook. Bago lang. Okay. So, limited characters sila, pero ayun, ibig sabihin yung mga taong nandun kasi talagang interested sila magbasa ng mga in text format, ganun po. And then kung mas comfortable po kayo na mag-express through photos, so Instagram and Pinterest po would be a good platform. Kasi kung mapapansin po natin sa Instagram, ang prominent po talaga dun is yung image, yung photo po. Nasa baba lang po yung text. So, ang nakikita po talaga agad is yung photo. So, and then kung comfortable po kayo na ginagamit yung text and video, so you can use Facebook. Kasi both yung text po sa Facebook, nakikita po natin agad sa taas po 'di ba? Tapos nakasunod yung video. Pero kung videos lang po, ayan, okay po yung Facebook, Instagram, at saka TikTok. So yun po, depende po dun sa kung nasaan yung audience natin at saka kung ano pong form of communication tayo comfortable. Pero ang TikTok ba talagang mas sa bata o nagkataon lang talagang laganap na?
Nung una sir, nag-start siya na sa mga bata, pero ngayon po kasi ano na po hindi na may Ay, mga Gen. millennials and ano na rin po. Mm, Kahit boomers na nasa Gen X na nasa TikTok na rin po. mm. Kami Kasi pareho yung hindi pa TikTok po marunong mas kilala mag-TikTok. siya as Don't have time. especially nung pandemic po sumabog talaga yung TikTok. Doon po talaga siya naging popular. Okay, And then second tip. second tip, yung observe proper dimensions. Kasi yung Facebook and Instagram yan para hindi po nakakrap ng ng weird yung natin yung mga images. Especially yung Instagram po pagka masyadong malaki dun sa dimension na nila makakrap na yung sides ng photo, ganyan. So, and minsan nagbabago-bago po sila, nagbabago-bago. Kaya hindi ko na po in-include dito. So, we can check naman po sa Google yung proper dimensions po for the platform. So, yung photo size and then yung video resolution. For Facebook, maximum na po yung 720 pixels. Ganyan po. Ay, pala mas maliit. Maximum po. Pero kung for mobile, kahit po 320 lang, okay na po. Pwede na. Mm. And then, syempre, kung text po, yung character limits para po hindi natatrancate yung natin, yung messages natin. So, and then, make it concise and clear. So, kasi yung social media attention span is very short. Paikli po siya ng paikli. Nag-start po siya na 9. I think nung una kong tinignan ngayon, nasa 3 seconds na lang po siya. So, pag hindi mo nakuha yung attention nung tumitingin in 3 seconds, wala na. Ano na yun, lumipas na yung opportunity mo to Talaga, engage them. grabe, no? Oh, Ayun. sabi nga one of the scarcest resource, attention. Ano? Opo, attention, tama. And then yung fourth po is appeal to intellect and values saka emotion. So, especially, ayun po, we can use yung appropriate naman po, yung mga emojis, icons, kasi pang-grab din po sila ng attention po Tapos use humor if and when appropriate. Kasi kung makikita po natin, ang nag-viral madalas sa Facebook, ay yung either controversial or sobrang nakakatawa na mga content, ganun po. And then for headlines, use all caps kung mga urgent announcements. So yan po visually yung mga nakaka-capture ng attention po. May gusto And then pala dagdag rito, Andy, kasi I didn't realize, kailan ko ba napakinggan yun? May ibang nag-quote, as old pala as Aristotle sa kanyang essay on rhetoric. Ang comment niya, to be effective sa communication, you must use, itong binanggit mo, ano tawag mo na, pathos yata, emotion, okay. logos, yung laman, and then ethos, yung value. Tama. So, Opo, sir. dapat may Opo. tatlo, no? May Opo. emotion, pathos, pero dapat logos rin. Pero the other is yung S, yung sinasabi mo, dapat credible, may values na gaano. Opo, yes, sir. So, So, pagka nag-a-appeal parang ka as old as the Greeks, pero applied pa rin sa communication opo. social media. Oo. Tama, sir. Applicable pa rin. Opo. So, yun po. And then, yung number 5, use active call or calls to action po. So, kung gusto po natin sa mga content natin, kung appropriate naman po, ilagay na po natin kung ano yung gusto natin gawin ng mga audience. Gusto po ba natin sila mag-follow agad or mag-subscribe or mag-share, ganyan. So, yun po. And then number 6, yung frequency and consistency, nabanggit ko po kanina. You can test different days and times to see which day you get the most engagement po. So, i-test din po natin. Kasi depende rin po sa location ng mga tao or sa age, kunwari. Ganyan. Magva-vary po. And then be sincerely interested in and responsive to your audience. Ito na po yung last point. So they want to know that their voice matter and that you're also interested in what they have to say. So yun po. Kailangan, sabi nga po ni Sir, two-way yung communication. So pag pag nag-comment sila, so maganda na ma-replyan mo din naman. Or kahit mag-thumbs up ka lang ganyan. Malaman lang nila na na-acknowledge mo sila or nabasa mo yung comment nila. So, yun po. Thank you very much po. Salamat ng marami sa Wow. opportunity mag-share po. Maraming salamat, Andy. Thank you po. So, Stop share ko na. ano ba gagawin natin?
i-off natin dito tapos mag-converse na lang tayo or gusto mo mag-refer dito, Girlie, sa ilang slides? Meron ako kasing tinitingnan dun sa Reddit. Bakit ang Reddit very popular among the millennials and the Gen Z? What does Nice. Reddit do? Kasi hindi naman kami mga mahilig sa mga chismisan, pero Opo. parang there are some news sa Reddit and many of them are anonymous. So you Opo. don't really know who they are and why do they keep yun nga, talking to each other. Lahat halos sila anonymous. Yun. Opo. Siguro, I think po ma'am kasi may level of parang safety din na nafe-feel kapag anonymously ka nag-share, parang gano'n. Mm. Kasi kung hindi mag-agree yung tao, so hindi ka personally agad mababash, gano'n. Or hindi ka nila mata-track kung sino ba 'tong tao na 'to, ganyan. And actually yung Reddit po medyo nakapag-form na din sila ng reputation na ano siya kumbaga, yun nga po, it's a platform where people can highly interact po talaga. Parang gano'n. And ano sila, open sila sa kahit anong topic. Oo So, nga eh. although kahit open sila sa kahit anong topic, organized pa rin po in a way. So, madali pa rin pong maghanap content na related dun sa kung anong ini-inquire mo, ganyan. Kasi I asked nga some Gen Z na why do they get all these engagements and sometimes the content is so private, yung parang they get to see Mhm. through certain people and they Mhm. talk about these people. Medyo sa akin parang hindi ba parang violation na yun ng privacy ng the, Oh, the yun po. the people that they're talking Mhm. about. Parang how did they get all those information that are so private? Parang ganyan. Opo, yun nga Ang po rin yung actually yun na rin po talaga yung problem natin sa ang sa ang online world. isang insight ng tanong ko, sabi niya, "Tita, yung mga yan, they're in their call centers. So most of them have the access to some private matters." Kaya sabi ko, Hmm, isn't opo. unethical Hmm, na what value is it to be bashing people when hmm. these people naman have nothing to do with them. Yung bang Yes parang po. parang sabi ko parang medyo because they're anonymous, they're hiding behind mask. They Mm. just destroy one's Op parang integrity by making all op these allegations, parang ganyan. yun nga po, and also yung mga ganyang platforms po wala rin naman po nagpo-police. So, Yun nga. yun po, Oo nga. So, kaya Sabi babalik din po talaga dun sa yung depende sa character po nung nung nagpo-post or dun sa niya, identity, opo. Balik naman ikaw tayo rito sa sa both sa ginagawa natin sa senior city and others na ginagawa sa PRRM at ibang areas. Sa Pilipinas ba, in terms of language, no, and not just because ang target mo ay farmers or what, even middle class, young and old, ano ba, ang dominant lengguwahe ba ay talagang English English. na may konti-konting tags or marami na bang ang principal language, the text na ginagamit whether on Facebook or ay English. Filipino, Tagalog, gano'n? Anong sense mo? Rumarami ba? Kasi minsan, sabi sa amin nung kaibigan namin, si MC sa California, na Opo. there was a time, sabi niya, "Ay, alam mo Ed, kokonti ang kokonti ang nagzo-Zoom na sa Pilipino at ang pinag-uusapan yung mga buhay ng mga dating aktivista, development worker, mga overseas Filipinos." Sa personal observation mo lang, ang percentage ba ng English vis-a-vis native languages, doesn't have to be only Tagalog, it could be Bisaya or what? Marami-rami na rin ba itong nasa native languages natin, local languages, hindi lang English?
Opo, marami na rin sir, especially sa Facebook po. Sa Instagram medyo mas ano pa po talaga dominantly English pa English. po yung opo. Mm. Pero sa Facebook, kasi kahit ngayon sir, ano rin po marami na rin pong millennials and even Gen Z na proudly pinopromote na rin nila yung ano nila, yung regions or provinces nila. Like Mm. ako po from Pampanga po ako. Mhm. Marami na pong content creators na from Pampanga. Recently, nagkaroon na sila ng major na conference of all Kapampangan content creators. So, Talaga. and Kapampangan po yung ginagamit nila sa content nila. So, they speak to each other. And then, ano po, although meron din po silang mga contents naman na Tagalog kasi syempre they want to reach out to other people. Pero yun po, ano po, promote po nila yung language nila. So, and although mas sa akin po at least dun sa mga nakikita ko pong pages, mas English pa rin po more Okay. than the Tagalog, opo. Tapos although meron na pong niche na ano na they use their dialect po or language. Opo. And actually in na rin po ngayon sa mga even sa mga Gen Zs na Parang mm, identity rin nila ano, opo, ina-accept, opo. no? That's good. Sa ano naman, ito parang hindi naman absolute pero kasi nga tinitingnan namin ito kasi yung senior city kwentuhan nagsimula lang naman ito Dahil sa pandemic. pandemic tapos Opo. nagtuloy-tuloy pero we did not think of it as parang may big strategy or what. Naging na lamang sa inet na gusto namin mag-develop ng platform for adult learning and education. Sabi, okay, ito na lang Senior City. But it's just Zoom weekly. Pagkatapos binuksan na nga na, sige, yung na-record ipost sa YouTube. Opo. Pero tulad ng binanggit mo, pwede naman talagang wala strictly speaking, walang Facebook companion platform itong Senior City Kwentuhan. So I was Mm. wondering kasi nga ito once a week but sabi mo nga kung baka bits and pieces Opo. i-post Yes, uh, sir. Reels po, yung mga short form videos po. Yan or po ang even hindi na lang the short form video, even items na pwedeng sir. later we can solicit. For example, may suggested ba silang topic? May suggested ba silang guest? May Yes, sir. suggested ba Opo. silang baka it's something maybe to consider kasi mahirap yung you're limited sa isang form once a week tapos may Yes, lang sir. may in a way it's a replay in terms of YouTube because Facebook pa rin yata ang no ang main Facebook pa combination rin ng naman, text sir. at Opo. photos Actually. Kasi text and images and graphics po siya pwede Opo. Ayun sir, hindi ko lang po pala na-include dito sa presentation. Pero ano na rin po, yung content, yung repurposing po ng content, yung instead na content oo. creation, yung content curation po, yung tinatawag natin. So, ang dami na rin po kasi existing na content ngayon. Like halimbawa po yung mga long form videos po ng Senior City. So, pwede po yung i-repurpose to another form po. Shorter. Either art cards na mga quotable quotes po ng mga naging guests nyo po. And Pwede then, nga, no? reels po, ganyan. Opo. So, mabilis din po siyang makahatak ng engagement and following po. Pag Pero nakikita. malamang we would have to open a Facebook page. Yes, sir. Opo, opo. Sige, maganda yun. We can consider that para at least we can involve others with that. Pero ako, interesado ako dun sa short clips Kasi sa Yes, Instagram, ma'am. Yung reel. yung reel. Opo. Kasi imagine, I time myself in the morning. That's the one that gets me waking up. Opo. More Instagram reels than Facebook. Kasi masyadong muddled na yung mga content ng mga Facebook na pina-follow. Samantalang sa Instagram, if I want to do animal welfare, there's so many that are so funny and then parang it's like a Opo. ship Naliligawan ka tapos naaaliw ka kasi nga hindi hardcore. Yes, Parang Hard ma'am. sell, Opo. hindi hard sell. Light lang po. Feel good oh, lang po siya. yeah. Opo. So, parang yun nga, yung parang is there a way na we could do that with advocacy kasi yung iba masyadong heavy ganyan. Opo. Halimbawa, of course, war is a very difficult content yung focus.
Pero Opo. yun nga, parang may mga lumalabas na, halimbawa, yung Palestinian teenager, nag-rap siya sa Gaza. And talagang ano, no, it's very engaging kasi siyempre pagod ka na, nakikita mo all these bombings and all this destruction. Pero in spite of that, you find a young Palestinian, siguro wala pang 12 years old yun, doing rap, no? And yeah, yung parang you accept na ganun yung reality niya and yet he is so creative about it. Opo. Diba? Opo, yung mga art forms po ano malakas Oo. din po. Opo, pag yung parang kumbaga pag nako-convert to art yung isang very serious na content, ayun po. Mas madali rin pong ano mag-appeal sa emotions ganyan po sa intellect and humor and kahit yung mga memes po, 'di ba may mga memes po na kumbaga ano naman kahit mabigat yung message or serious yung message, nagagawa nila in a humorous way na nakaka-relate yung mga tao. Tapos, natutuwa din sila at the same time. Opo. Parang yung isang sir ginawa natin for PRRM, yung sa basura. Di ba po? Oo. Opo, yung gawa po tayo ng meme na nakalagay po, sana maghiwalay na tayo. So, pero nire-refer po nun is yung biodegradable and non-biodegradable, ganyan po. Oo, So, yung tama. mga ganun po. Yun. Opo. So, yung humor din po one last item lang, Andy, na kasi nga, understandably, yung medyo gamay at saka may panahon siguro at may skills social media, masasabi natin mas askew for either estudyante or young professionals and all that. Inisip ko kasi yung karamihang, let's say, leader magsasaka or leader mangingisda or leader, Opo. iba na, parang hindi pa nila daigdig Mm. form ng using social. And yet, pag wala sila doon, parang in effect, wala sila. Unless may Opo. ibang ikwekwento sila. May idea ka na ba ng paano natin, for example, yung mga yung muka, tinig, pangalan at maikling kwento ng mga what you would call siguro mga organic leaders ng lalo sa rural area, sa social movements. What can we do para sila naman ay pumasok sa daigdig na ito at maging kasama sa conversation? Oo nga po sir, kasi ang limitation din po bukod dun sa technology po ano yung or kung may connection, may internet connection ba sila or if they have the gadget po para makapag internet or maka-join sa isang platform. So, baka pwede po na ano sir, kumbaga partnership po talaga with the organizations na may means May tapos ganon. opo, gano'n po. So, sila po yung kumbaga meron pong ano middleman parang gano'n na Tama. makarating yung message dun sa online world or dun sa virtual world. Pero at the same time, siya yung nagre-reach out dun sa ground parang gano'n po. O sabi nga natin, baka yung yung kanyang anak na Opo, na bihasa na parang sanay talagang na po. na sa digital, pero sabi mo maliban sa sarili mong kwento, magkwento kang paminsan-minsan o pagkwentuhin mo yung iyong tatay o nanay o gano'n. Opo, gano'n po. Tapos i-record na lang po. Kasi Oo, kahit gano'n naman na. po ngayon, hindi na po kailangan na, kahit yung mga hindi sobrang polished na Oo. videos, nag-aano na rin po sila nag-hit. Basta interesting yung yung content. Ganun po. And one point pa po din sa short form videos, kaya medyo malakas din po mag-engage. Kasi kagaya po ng mga nakikita natin ngayon, may captions na po agad yung mga may mga AI na po apps na automatically generate nila yung captions for the video. So, Yun. opo. Yung gumagawa pa ng caption. Sarili ko, iniisa-isa ko pa. Iniisa-isa pa. Good job. Oo. I-share Oh, ko pala sir yung yung sample lang po nung ginawa natin na Sige. kahit 2 minutes. Kung may time pa po. Sige, Mm. sige, sige, Sige okay pa. lang. Okay. Opo, ayan Nahirit po tayo yung kay sana Aso. maghiwalay na tayo. Ayun. Ayan, opo. Walay na tayo. Oo. Nabubulok at di nabubulok na basura. O sa Okay. parang mga ganyan po. So meron pong tawag dito, mga memes ganyan na pwede pong Totoo. ginagamit natin. Ang galing.
And then, ito po. Isa pa. Sana nandito pa ako pag kaya mo na akong mahalin. So, Yamang yaman. Daga. Yes, Wow, opo. okay. Environmental, ano? Oo, ano pa. And then, hindi ka mabibigo kung bibigyan mo ako ng lugar sa mundo mo. So, parang, parang ang Okay, dating ah. nanliligaw, pero actually yung puno or halaman yung nagsasabi niya. Ganda. Oo, ganda. Opo. Yung sinasabi And ni Darwin. Opo. Ibigay Ito po, ko naman. ibigay ko naman ang kaya kong ibigay. Pero sana maintindihan mo na may limitasyon din ako. So, yung Wow, likas. okay, ah. Opo. Yeah. And then, ito po, sama mo naman ako sa mga plano at pangarap mo. So, mga kabataan naman, mga susunod na generation. Galing. Ayan. Ano Opo. ito? Ngayon, Dinidevelop mo na at ipopost pa lang o nakapost na? nai-post ko na ito before, sir, sa PRRM po eh. So, Ay, pwede magandang po. ulitin. ulitin. Hindi pa namin nakita. Kaya nga, Opo, behind sige, na sir. kami. Kailan pinost yan? Noon pa siguro. Matagal na, sir. Opo. Nung bago pa nag-pandemic po. O sige, ulitin. Hindi, kasi Oo. tama yung Oo. binanggit ko kanina, appreciate. Sino ba? Di ba may isa tayo nakuha minsan na Oo. parang how come people will not learn unless it is repeated? Si, Naku, Opo. Top Life, si Alex. as a school of life, sinabi. Tapos sabi nga ni Girlie Oo. sa akin, ay matuto ka sa pinanggalingan mong simbahan. Oo. Di mo ang simbahan, paulit-ulit. Oo, tama, sir. Eh, lalo na Opo. kapag ulit ay hindi simple Yes. automatic, kundi may quality. In other words, may iba-ibang angle, pero nauulit ang mensahe. Hindi Yeah. pwedeng Sir. mensahanan lang. No? Opo, tama, sir. Sige, sir, i-repost ko po ito So, dun repost sa... mo ito, Oo. parang Parang sinabi nga ni Lawin, kailangan ligawan mo ang mga matutuwa. oo, ang communication daw ay panliligaw. tama, Tapos sir. pansin, Opo. pero gawin mo namang sulit pag Oo. namansin na sa'yo, may Yes. mensahe ka naman. Yes. Opo. At Yes, yung, sir, tama. yung third mo na Oo. nakita ko, hindi ako ganun ka-conscious, na may call ka. Ano gusto mong gawin niya? Dapat may gawin Hindi siya. Yes, lamang sir. Opo. basta. May call to action. Tama. Opo. Correct. Yan. Opo. Para nare-remind po sila agad na, okay mo, magpa-follow ka. Sige. Yeah. Opo. Ayun, sir. Salamat, Pwede maraming po, salamat po. Opo. Balik ka na sa iyong para makita ka namin sa video pag nagpasalamat at paalam. Opo. Yes, sir. Una-una salamat at hindi namatay ang internet mo riyan sa, Opo nga, sir. Umuulan po ulit ngayon. sa Laguna. Oo. Dito po nagtatapos. Siguro naman po na hindi lang kayo natuwa, kundi may mga natutunan. Ay ulitin po namin, ito po ay naka-record and afterwards, kuminsan the day itself, kuminsan in a few days, nasa YouTube channel po ng Education Network. Hanapin lang yung Senior City Kwentuhan. Kaya maraming salamat po sa ating special featured guest ngayon, Galing. si Andy Javier po, Salamat tungkol po. sa social media, particularly some tips sa senior citizens. Maraming salamat po sa ating 3 sponsors, Education Network Philippines, particularly yung Adult Learning and Education, Senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Channel. At maraming salamat sa ating tech support, pinaka-Gen Z sa ating lahat, si Cass. No? Girlie, last word. Ang katotohanan ay nakukuha sa pag-iengganyo ng mga tao at ngayon kasama social media. Okay. Opo. Okay, sige po. Enjoy the rest of the weekend po at we'll see you again next week sa isa pang episode ng Senior City Kwentuhan. Pag maraming nagtanong, we will get another episode. Parang Netflix. Okay. Maraming salamat, Andy. Thank you po, sir. Thank you, Ma'am Girlie. Huwag kang manghihinawa sa uulitin. Thank you very much. Thank you po. Okay po. Sige. Thank you very much. Thank you po. Cass, okay.